Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa magnanakaw ng bangko na piniling sumuko sa otoridad sa nais niyang magbagong buhay para sa taong minamahal, ngunit pinagkainteresan ng tiwaling FBI ang ibabalik niya sanang pera. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2020 na pinamagatang Honest Thief. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa Pennsylvania, isang magnanakaw ng mga bangko ang hindi mahuli-huli ng otoridad. Siya si Tom Doe, ang dating US Marine na eksperto sa mga pampasabog, at ito ang ginagamit niya sa pagbukas ng mga vault. Isang araw, nangangailangan si Tom ng mapagtatagwan ng pera. Nagpunta siya sa paupahan ng pribadong imbakan at nakilala doon si Annie Wilkins, ang manager ng paupahan at kasalukuyang diborsyado. Isang taon nang lumipas si Tom at Annie nagkaroon ng relasyon na nauwi sa gusto ng mapalagay ni Tom sa tahimik na buhay. Sinurpresa niya ang kasintahan ng bahay at inayang magsasama, ngunit may trauma si Annie sa diborsyo. Nangako si Tom na hinding-hindi na mauulit ang napagdaanan ng kasintahan sa nakaraan. Kalaunan tumawag si Tom sa FBI para sa plano niyang pagsuko sa otoridad upang pagbayaran ang kasalanan. Nakausap niya si Agent Baker kasama ang partner nitong si Agent Meyers na nagpakilala na siya ang magnanakaw ng mga bangko sa kanilang syudad. Gusto na niyang sumuko para sa taong minamahal niya at ibalik lahat ng perang nakuha kapalit mas maluwag na sentensya, ngunit hindi naniniwala ang agent dahil hindi lang pala siya ang naunang tumawag na nagpakilalang magnanakaw. Kinumbinsi sila ni Tom na tinugunan naman ng agent na pupuntahan ito bukas sa tinutuluyan niyang hotel. Matapos nilang mag-usap, ibinigay ni Agent Baker sa ibang tauhan ang trabaho. Tinawagan din si Tom ng kasintahan para mangumusta. Naghinala itong may pinagdadaanan base sa kanyang boses. Walang kaalam-alam si Ann sa gawain ni Tom kaya nagdahilan na lang ito. Kinabukasan, hindi dumating ang FBI agent na sinabing pupuntahan si Tom. Tumawag ulit siya sa FBI at nakausap si Agent Meyers para sa hiling niyang pagsuko, pero abala si Agent Baker sa ngayon sa ibang bagay. Sinabi na lang ng agent na may pinadala itong tao at maghintay na lang ito. Maya-maya pa may dumating na FBI na si Agent Halls at Nivens para makausap si Tom. Doon inilahad nito ang nakuha niyang pera na $9 milyong at kung paano niya ito nakuha nang hindi nahuhuli ng pulisya. Nang hahanapin na nila ang pera kung totoo nga ang sinasabi niya, nakipagsundo si Tom ng kapalit na pagsuko ng mababang sentensya, ngunit hindi sila naniniwalang siya talaga ang bandidong pumapasok sa mga bangko hanggat walang pruweba. Balak sana silang dalhin ni Tom sa pinagtatagwan niya ng pera, pero tumanggi ang mga agents at sila na lang daw ang titingin. Ibinigay na lang nito ang susi na agaran namang sinuri ng dalawang FBI na hindi pa din naniniwala. Laking gulat na lang nilang matagpuan nga doon ang pera na ibig sabihin nagsasabi siya ng totoo. Subalit pinagkainteresan ni Agent Nivens ang perang nakita. Ayaw sana pumayag ni Agent Hall sa binabalak ng partner, pero wala na siyang nagawa. Habang ikinakarga nila ang mga kahon-kahon ng pera, dumating si Annie nang makita sila sa security camera. Nausisa niya ang mga ito dahil pagmamay-ari ng kasintahan ang imbakan. Nagpakilala ang dalawang agent na mga kaibigan sila ni Tom na inakala naman ni Annie sa Marines. Sumang-ayon ang dalawa kaya naniwala na si Annie dahil nasa kanila din naman ang susi ni Tom. Matapos makuha ang mga pera, dinala nila ito sa kanilang safe house upang itago. Pagbalik din ni Agent Baker sa headquarters, pinaalam ng partner nitong tumawag na naman ang nagpakilalang bandido. Tinawagan ni Baker ang mga inutusan pero di ito sinagot ni Agent Nivens. Kasunod nito bumalik sila sa hotel ni Tom na ipinagtataka niyang ang tagal nilang nakabalik. Pumasok ang dalawa sa loob para daw kausapin dahil nalaman nilang dati itong Marines. Balak ni Agent Nivens patayin ito na palalabasin na nanlaban siya, pero sinabi ni Tom na 3 milyon lang ang perang nakuha nila at mayroon pa siyang 6 na milyon. Ngunit biglang may kumatok sa pintuan. Dumating pala doon si Agent Baker sa pag-aakalang hindi ito pinuntahan ng FBI agents. Nagpanggap ang dalawa na walang nangyayari, saka pinagbuksan ang kanilang seniors na nagtataka din sa nangyayari sa loob. Sa mga oras na iyon dumating din si Annie para sana puntahan si Tom. Doon na pinatay ni Nivens si Agent Baker upang malusutan ang ginawa. Bago pa nila maisunod si Tom, nilabanan niya ang dalawa at isinama si Nivens sa pagtalon sa bintana na ikinagulat ng kasintahan nang makita siya doon. Agaran itong isinama ni Tom sa pagtakas gamit ang kanyang sasakyan.
Hinabol sila ng mga agents pero hindi sumang-ayon si Hall sa ginawa ng partner sa pagpatay ng kapwa agent. Ganun pa man balak ni Nivens ibintang kay Tom ang pagpatay ngunit nakuha pala nito ang baril ni Agent Halls. Nagtataka din si Annie sa nangyayari kaya sinabi na ni Tom na FBI ang humahabol sa kanila, at ipapaliwanag na lang mamaya dahil kailangan nilang makatakas. Nang masundan ng dalawang agents ang sasakyan nito wala na silang nakitang tao sa loob. Inikutan nila ang paligid para maghanap pero hindi nila ito nakita matapos makapagtago ng dalawa sa nakaparadang sasakyan. Ito na rin ang ginamit ni Tom sa pagtakas habang inaamin kay Annie ang lahat na siya ang magnanakaw ng bangko na matagal nang pinaghahanap ng batas. Gulat na gulat si Annie sa nalaman na halos hindi makapaniwala na magnanakaw pala ang kasintahan at pinahinto ang sasakyan. Ipinaliwanag ni Tom na tumigil na siya magmula nung nagkakilala silang dalawa at ang lahat ng perang nanakaw niya ay hindi niya ginagalaw kahit isang sentimo, ngunit hindi naniniwala ang kasintahan. Sinabi ni Tom na ang dahilan kung bakit siya nagnanakaw ay noong mamatay ang kanyang ina na depressed ang ama. 35 taon itong nagtrabaho sa isang kumpanya pero tinanggal siya dahil sa pinagdadaanan at ang masama hindi binigay ng CEO ng kumpanya ang pensyon ng ama kaya nagpakamatay ito. Matapos niyang magretiro sa Marines ginamit ni Tom ang kakayahan para nakawin ang pera ng CEO na dapat sana para sa kanyang ama sa isang bangko. Magmula nun sunod-sunod na ang pagnanakaw ni Tom na hindi para sa pera kundi dahil doon siya nakakaramdam ng kasiyahan na nagbago ang lahat ng magkakilala sila. Samantala, sa hotel dumating si Agent Meyers matapos mabalita ang napatay ang partner, pinalabas ni Nivens na si Tom ang may kagagawa ng pagkamatay nito nang sorpresa silang inatake at itinangging siya ang magnanakaw ng bangko. Matapos naman malaman ni Annie ang lahat naniwala na siya kay Tom at tinanggap na makukulong siya sa kasalanan, at nakahanda itong mag-antay sa paglaya niya. Pinapagtago na muna ito ni Tom sa labas ng syudad dahil siguradong idadamay siya ng mga tiwaling FBI agents. Plano kasi nitong linisin ang pangalan niya dahil siguradong siya ang ituturong pumatay kay Agent Baker. Sa FBI headquarters wala pa din sa sarili si Agent Meyers sa pagkawala ng partner, pero may nakuha siyang impormasyon ng kasintahan ni Tom at kung saan ito nagtatrabaho. Tinawagan si Tom ng kasintahan na mayroon siyang ebidensyang security footage sa pagkuha ng mga agent sa pera. Hindi pala umalis si Annie upang makuha ang ebidensya subalit dumating doon si Nivens na hinahanap ang natitirang pera at ang security footage. Sinubukang tumakas ni Annie ngunit nahuli ito ng agent, kasalukuyan na ding papunta si Tom pero nawalan ng malay ang kasintahan. Dumating din si Agent Halls at pinigilan ang partner na tuluyan ito sa kaedineklarang patay na ang babae. Hinanap na lang nila ang ebidensya ngunit hindi nila ito matagpuan kaya tinangay ni Nivens ang hard drive. Pagdating ni Tom sa lugar si Annie na lang ang naabutan niya na walang malay, agaran niya itong isinugod sa ospital para magamot subalit may mga kapulisan din doon dahilan nang napilitan siyang umalis. Tumawag ulit si Tom sa FBI para makausap ang tiwaling agent. Sa pamamagitan ni Agent Meyers nakausap niya si Nivens na galit na dinamay nila ang kasintahan, dahil naririnig ito ng senior agent tumanggi si Nivens kaya nagbanta si Tom na gaganti siya sa ginawa nila. Hindi nahanap ng mga agents ang kinaroroonan ni Tom pero may nakuha silang impormasyon sa nakaw na van na ginamit niya sa ospital. Nang mapahinto si Tom sa trapiko nakilala ng pulisyang nakasalubong ang gamit niyang van kaya nalaman ng FBI agents ang lokasyon niya. Nagawa nitong matakasan ng pulisya nang mabangga siya ngunit naipaalam ang pinuntahan niyang lugar. Nagtago na muna si Tom para maiwasan ang sumusunod na pulis pero nakita niya doon ang mga tiwaling agent. Binunggu ito ni Tom dahilan nang masiraan sila ng sasakyan, nagkapalitan ng putok ng baril ang dalawa sa kanya ito tinakasan na nagpapahiwatig na seryoso siyang gaganti. Nakita din ni Agent Meyers ang sasakyan na ginamit nito at sa di kalayuan naroon si Tom. Hinabol ito ng agent at nagkaharap ang dalawa. Sinadya talagang magpakita ni Tom para masabi ang totoong nangyari na ang agent nila ang umatake sa kasintahan at pumatay kay Baker. Binalik ni Tom ang baril na nakuha kay Agent Hall saka ito biglang naglaho. Pag-uwi ni Tom tumawag siya sa ospital para kumustahin ang kasintahan. Nasa labas pala ang dalawang agent na nagbabalak ng masama pero hindi sumang-ayon si Agent Hall sa partner. Ngunit hindi nagpaawat si Nivens upang pigilang makapagsalita si Annie, balak niya sana itong tapusin buti na lang naroon si Agent Meyers na nagbabantay. Samantala kumuha ng masasakyan si Tom para magamit sa kanyang mga pinaplano.
Sa FBI headquarters pinatawag ni Agent Meyers ang dalawa para makausap dahil naghinala siya sa sinasabi ni Tom nang magkita sila. Itinanggi ito ng agents at pinalabas na nasisiraan na ng ulo si Tom kaya niya ito nasabi. Nang sumunod doon si Agent Halls ibinalik sa kanya ni Meyers ang baril na ikinagulat nila kung paano niya ito nakuha. Nang gabing yun sinundan ni Tom si Agent Halls, hindi na siya mapalagay dahil nakokonsensya siya sa mga nangyari na hindi niya kagustuhan. Bigla na lang siyang nakarinig ng ingay sa labas at nang puntahan niya ito nagloko lang ang pintuan ng garahe. Kagagawan pala ito ni Tom upang hulihin siya para hingin ang kanyang tulong dahil alam ni Tom na naiipit lang din ito sa partner. Hindi kagustuhan ni Agent Halls ang mga nangyari, wala lang siyang pagpipilian at nakahanda na siyang tumulong kaya pinaalam ng agent na nasa panganib ang kasintahan nito sa ospital. Agarang pinuntahan ni Tom si Annie sa ospital bago pa maunahan. Nagising na ang kasintahan na nasa maayos na din ngayon ang kalagayan at dinala sa ligtas na lugar. Matapos nito tinawagan niya si Agent Meyers para ipaalam na walang kinalaman ng kasintahan sa pagnanakaw. Nang alamin ng agent kung anong binabalak niya walang sinabi si Tom pero binili ng agent na kapag may kailangan siya ay magsabi lang daw ito. Nang itutuloy na nito ang planong linisin ang pangalan gustong sumama ni Annie sa kanya. Ayaw sana pumayag nito ngunit mapilit ang kasintahan na natatakot na baka hindi na siya makabalik pa. Wala nang nagawa si Tom kundi isama ito, tinawagan niya si Nivens para paaminin sa ginawa upang malinis ang kanyang pangalan pero tumanggi ang agent. Dahil dito nagbanta si Tom at pinapatakbo siya sa loob ng 10 segundo, ayaw pa sanang maniwala ng agent pero napilitan din ito kung saan pinasabog ni Tom ang buong bahay niya. Hinayaan talaga ito ni Tom na mabuhay dahil kailangan niyang mapatunayang wala siyang kasalanan. Bumalik ang agent sa pinagtaguan nila ng pera at tinawagan ng partner upang ipaalam ang nangyari para puntahan siya doon dahil balak na niyang tumakas. Samantala pinapunta din ni Annie si Agent Meyers sa pasilidad ng imbakan. Sinabi niya sa agent na hindi masamang tao si Tom at isinuko lahat ng natitirang pera na itinago nito doon. Kalaunan dumating na si Agent Halls kung saan kasama pala si Tom upang ituro ang kinaroroonan ng partner. Wala nang nagawa si Nivens kundi ibaba ang baril niya at sinabi ni Tom na si Agent Halls mismo ang nagbigay sa kanya ng ebidensya. Nagulat si Nivens na tinaraydor siya ng partner, gusto lang itama ni Agent Halls ang lahat na nauwi sa pagtatalo at nag-away ang dalawa subalit pinatay ng agent ang partner. Nagkapalitan ng putok ng baril si Tom at Nivens, ngunit nakatakas ang agent dala ang pera at hindi na niya ito nahabol pa matapos siyang matamaan. Ganun pa man, may nakahanda palang plano si Tom sa kriminal, tinawagan niya ang agent upang ipaalam na may inilagay siyang bomba sa ilalim ng upuan nito. Ayaw pang maniwala ni Nivens pero pinahinto siya nito at nakumpirmang totoo ngang mayroong bomba. Sinabi ni Tom na ang inilagay niya ay isang uri ng pressurized sensitive device na kung susubukan niyang umalis sa upuan ay agaran itong sasabog. Wala siyang ibang gagawin kung hindi maghintay ng bomb squad na mag-defuse. Pagkatapos may ikinabit pala si Tom na recorder kay Agent Halls bilang kanyang ebidensya. Matagumpay na natanggal ng bomb squad ang bomba, doon na din ito pinahuli ni Agent Meyers at nakuha sa sasakyan niya ang mga bag ng pera bilang ebidensya. Kalaunan sa FBI pinadala nila sa agent ang voice recorder upang malinis ang pangalan ni Tom na si Nivens ang pumatay kay Agent Baker. Nag-aantay din si Annie sa labas para makausap ni Tom ang agent sa telepono. Humanga ang agent sa ginawa nito para malinis ang kanyang pangalan. Nang alamin niya kung sa anong paraan siya susuko wala nang paligoy-ligoy si Tom kundi nagpakita siya doon mismo para sumuko na maluwag na tinanggap ng agent. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!